Narito na ang PTV Balita ngayon. Mahigit 20 tao na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kasabay nito, inihahanda na ng provincial government ng Cebu ang mga gamot, relief goods at tulong para sa mga biktima ng magnitude 6.9 na pagyanig. Ayon kay Cebu Governor Pamela Baricuatro, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga tinamaan ng lindol. Tutulak na rin ng Cebu ang mga kinatawan ng Department of Health upang bigyan ng medical assistance ang mga naapektuhan ng lindol. Magugunitan ni yanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Bugos City, Cebu kagabi. Sa ibang balita, nanawagan ng ilang senador na ilagay ang nasasayang na pondo ng flood control projects sa mga pagpapabuti ng mga state universities at kolehiyo sa bansa. Nagbabala si Senador Bam Aquino sa posibleng 3.29 billion pesos na kakulangan sa budget para sa SUC sa 2026. Matiin niyang iminungkahi na gamitin na lang ang pondo para tugunan ang krisis na kinakaharap ng higher education. Ayon sa Philippine Association of State Universities and Colleges o PASUC, ang kasalukuyang 1.97 milyong mag-aaral sa SUCS ay inaasahang madadagdagan pa ng 300,000 pagsapit ng taong 2026. Iginiit ni Aquino na ang pondong inilaan ng Department of Budget and Management ay hindi sapat para tugnan ang dagsa ng mga estudyante. Dahil dito, binigyan din ng senador na hindi na dapat pagdebatehan ang pagprioridad sa kinabukasan ng mga mag-aaral kumpara sa paulit-ulit na issue ng korupsyon sa infrastruktura. We will move to restore the budgets na natanggal noong 2025. Alam ko po yung tertiary education subsidy na nakat po yan in 2025. We will move to restore that. Apart from supporting the SUCs with the deficiency, apart from the request for more support for capital outlay, MOE, and personal services. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.